Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at kapots. Welcome po muli dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. So, shout out po muli lahat sa inyo. May God bless us all. May God bless our country, the Philippines. And may God bless and protect the Marcos administration from the forces of Kampo ng Kadiliman at their minions, no? Pag-usapan muna natin una mga kababayan, ito pong huling-huli sa CCTV na gustong pumatay ng tao ang isa na namang Duterte. Yan po ay walang iba kundi si Paulo Pulong Zimmerman Duterte, no? Nagkalat po ang video ngayon na nilabas na kung saan huling-huli po, no? Baka sasabihin ng mga kampo ng Duterte, ng mga Duterte minions, hindi yan. AI yan, no? Parang yung lang yung bangag video nila. Siyempre tayo, tinignan natin, binerify natin using mga application to verify the authenticity of that video. At yung pong mga application na nagamit natin ng mga deepfake videos application to determine if there is a deepfake, sinabi pong malicious, altered content. Ngayon, doon po sa video na yan, nakitang-kita ilang minuto o ilang segundo, mukha po yun ng inyong representante, 1st District of Davao City, Paulo Pulong Zimmerman Duterte. May hawak po siyang patalim. Itinusok niya po doon sa lalaki yung ulo ng patalim. Hinedbat niya. At ang kwento po nung lalaki na yon na ang last name niya ay si Mr. Moreno, na siya na pong nag-file ng kaso, ni-report niya po sa CIDG. Article, ano ba yon? 262 and 285 ba yon? Correct me if I'm wrong, ano? Nananakit si Mr. Duterte, si Representative Duterte. Paano yan pasusubali? Ano pa sisinungalingan ni Mr. Duterte? Sasabihin lang nila, deepfake yan. Hindi totoo yan. Sinungaling yan. Ititwist po nila yan. Pero sino ang agresibo doon sa video? Sino yung yumuyuko na lang tinatanggap lahat yung pananakit ni Mr. Duterte? Paano nyo sasabing deepfake yan o AI yan? Politically motivated na naman. Yan na naman po ang sasabihin nila. Pinopolitika po ako. So pinopolitika yung may hawak ang patalim. Pinopolitika yung hinedbat mo ng ilang beses yung tao. Pinopolitika ba na ikaw ang agresor at yung taong sinaktan mo ay para pong isang basang sisiw doon na mamakaawa na nga lang? Ang kwento pa ni Mr. Moreno ganito mga kababayan, to make the story short lang kung gusto nyo pong basahin yung content ng reklamo niya sa CIDG, nagkalat na po yan sa mga social media, na i-post na po yan, no? Sasabihin nila politically motivated yan kasi sisiraan ako kasi tumatakbo akong re-electionist. Hoy, the video will not lie. Patotohanan nyo munang peke yung video. Patotohanan nyo muna, dapat may authenticity na ilalabas kayo na peke, gawa-gawa ni Mr. Moreno yung video at gusto kanyang siraan. Naganap po yung insidente na yan noong Pebrero 23, 2025 sa isang bar na kaibigan ni Pulong na allegedly isa daw pong smuggler. Ayon po yan sa Senado na kainuman at kaibigan ni Pulong na si Mr. Tan. Si Mr. Tan po ay isang allegedly smuggler sa Davao City. Yan po yung nabasa natin sa Rappler report noon nung iniimbestigahan yung Davao Group at yung nahuling mga droga sa Bureau of Customs. Diba? Inamin ni Pulong, kaibigan niya at kainuman niya. So therefore, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Mga Chekwa po, mga Chinese ang kaibigan nila Pulong. Ano sila? Di Chekwa. Diba? Baka nga mga kriminal pa ng mga Chekwa yan doon sa China. Ang sabi po ni Mr. Moreno, yung nagrereklamo kay Representative Duterte, ay siya po ay tinawagan na magdala ng 6 na babae. Una, nagdala siya ng 3 doon sa bahay ni Tan, ni Mr. Tan, at kalaunan dumating din yung 3 pa. Tapos nyon, nagyaya sila doon sa bar ni Mr. Tan na ang pangalan ay Hearsay Bar. Ngayon,
nung nagkakabayaran na, no, meron pong isang babae na dala-dala si Mr. Moreno, I think si Mr. Moreno ay isang bugaw, ay nagreklamo. Bakit hindi daw patas yung binayad ni Pulong sa kanya? Bakit 1,000 lang daw? Doon na po nag-init si Pulong Duterte. Imbis na ang pag-initan niya ay babae, syempre nga naman, babae yun, ayaw niyang manakit, no? Ang pinagbalingan niya ng galit at kalasingan niya ay si Mr. Moreno. O ayun, anong ginawa niya? Pinagmumura niya daw po si Mr. Moreno ayon po sa salaysay ni Mr. Moreno. Nung tinangka pong tumakas o umalis na lang ni Mr. Moreno para maiwasan ang konfrontasyon, siya po ay hinarang ng mga bodyguards ni Pulong. Biruin nyo, no? Yung mga babae palang dala ni Mr. Moreno ay mga bata at magaganda. 3 kay Pulong, tagi-isa yung bodyguard niya na 2 at para daw sa driver niya. Para naman, ayun, makaisa daw sila. Makaisa. Biruin nyo yan, ano? Manyakol! Manang-mana sa tatay. Manang-mana sa tatay, mamamatay tao. Magnanakaw, the apple doesn't fall from the tree. Ganyan po ka-powerful ang mga Duterte. Isipin ninyo, yang nananakit na, para po talaga pong mga gangster, no? Bakit ka pa may dalang panaksak? Bakit ka pa humawak ng panaksak? May mga bodyguards ka naman. O ibig sabihin, talagang siya ang gustong pumatay doon kay Mr. Moreno. Ha? O ngayon, sabi pa ni Mr. Moreno, nung pababa na daw siya sa 2nd floor, hinarang siya po ng mga bodyguard ni Pulong at siya po ay pinagtutulak ni Pulong, sinasaktan na siya doon pa lang sa hagdanan. Tapos nakita nyo na yung video. Tapos sabi pa ni Moreno, binayaran po ako ng 1,000 sa bawat suntok na tinanggap ko. Diba ang daming pera ng mga Duterte? Ganyan ba ang mga naghihirap, nagugutom? Ha? Kayong mga Duterte hindi gutom. Pero yung mga constituents nyo, yung mga minions nyo, sumisigaw ng gutom. Lalo na si Attorney Patay Gutom. Biruin nyo, nagpauna siya ng 5,000. Ha? Tapos, bawat babae ilang libo. Umabot yan ng 100,000. Tapos ilang libo pa yung binigay niya kay Moreno dahil sinaktan siya. Biruin nyo, binayaran lang. Buhay ng tao yan. No? Nanakit ka ng tao pero ang kapalit kwarta. So ibig sabihin ang daming kwarta ng mga Duterte. Bakit? Pinunong drug lord si Digong eh. Magkano ba kinikita nila sa pagbibenta ng illegal na droga? Di ba? Tapos sisigaw kayo, nagugutom kami. Naghihirap kami. Oy, mga Duterte minions, tignan ninyo. Pasubalian ninyo, kontrahin nyo yung statement ni Mr. Moreno. Ngayon ang problema dyan mga kababayan, nanganganib na ang buhay niyang si Moreno, pati pamilya niyan. Ha? Tapos nag-file ka sa Davao? Nako, walang patutunguhan niyang complaint mo sa Davao. Ibabasura lang yan. Baka yan sabihin sa'yo ng prosecutor, makipag-ayos ka na lang kung ayaw mong magulo ang buhay mo. Duterte ang kinalaban mo. Diba? Tingnan nyo yung mga kaso ni Kibuloy ng sexual harassment, human trafficking. Walang nangyari sa Davao. Binasura ng prosecutor. Anong ginawa? Nilipat sa Pasig kasi walang kontrol ang Davao. Ha? Ang Davao Mafia na pamilya ni Digong. Kaya ikaw Mr. Moreno, sabi ko nga sa LS ko, kung pwede kang lumapit kay Senator Trillanes, baka matulungan ka. Ma-safeguard ka ng grupo ni Senator Trillanes. Tingnan nyo si Senator Trillanes, siya ang kumalaban sa mga Duterte unang-una. Di ba? Hindi nila magalaw. Kala nila magagalaw nila si Trillanes, handa naman niyang si Trillanes sumarap sa mga banta-banta ng mga yan. So kung ganyan ang ugali ng mga Duterte, isipin ninyo, si Sara Duterte nambugbog ng sheriff. Wala silang sinisino-sino. Basta galit itong mga magkakapatid na ito, tiyak ang buhay mo nanganganib. Ang 2 paa mo baka nasa 6 feet below the ground na yan, hahantingin ka lang nila. O di kaya ipahahanting ka, di ba? Sara Duterte, may inutusan na ako. O si Baste, gustong manampal, di ba? Ganon. Nananakit ang mga Duterte, wala silang pakialam sa human rights at karapatan ng mga Pilipino kasi hindi na sila mga Pilipino, di ba? Ano sasabihin lang ni Pulong? Pinopolitika po ako. Hindi po totoo yan, nagsisinungaling yan. Iti-twist ang sinabi ni Moreno, ganyan po sila. Di ba? Now, labas tayo diyan. Kaya Pulong, nako,
Anong gagawin sa'yo ng HOR? Dapat imbestigahan ka. Dapat tanggalin ka na. Oy, mga Davao, magising kayo. Ang leader ninyong Dutertes ay mga manamatay tao. Walang pakialam sa inyo, lalong-lalo na sa prime water. Ano pa ang statement ni Sara Duterte sa prime water? Dinidepensa niya pa ang oligarko dynastiyang bilyar. Kakampi kasi. O, sabi niya, pinopolitika daw ang bilyar. Ano ang sabi diyan ni Ogie Diaz, mga kababayan? Si Ogie Diaz o si Mama Ogie, nagbigay po siya ng kanyang 2 cents sa sinabi ni Pusit. Sabi niya, hindi naman lahat pinopolitika. Ang haba po nung statement o yung sinabi ni Mama Ogie dun sa kanyang Ogie Diaz FB page. Kayo na po ang magbasa. Pero sa pagkakaintindi ko, hindi naman po pinopolitika. Totoo pong may mga reklamo. Mga mamamayang Pilipino ang nagrereklamo. Huwag niyong daanin sa salitang politika. May mga resibo. 'Di ba? Tama po yung sinasabi ni Mama Ogie Diaz eh. 'Di ba? Tapos itong si Sara Duterte kasi limited ang vocabulary at protector ng oligarch. 'Di ba? Sasabihin niya naghihirap. Ganon sila naratiba nila, pero sila naghihirap ba? Tingnan nyo nga po paano lumustay ng pera si Pulong sa mga babae lang at sa kanyang kapritsyo, yung kanyang kalibugan at kanyang pagbabises, yung mga vices nila. O tapos si Sara Duterte ang proprotektahan ng oligarkong bilyar at dinastiya. Eh kakampi nila eh, di ba? O tapos ang mamamayang Pilipino hindi nyo pansinin? Mamamayang Pilipino ang nagreklamo, hindi ang Malacanang. Ang haba po ng sinabi ni Mama Ogie Diaz doon kung saan ito po ay katotohanan lamang. Hindi Malacanang ang nagreklamo sa inyo. Kaya mag-iimbestiga ang Malacanang kasi gusto nilang pansinin yung reklamo ng mga customer ng prime water sa buong bansa. Even pinatotohanan niya ni Representative Kong Hun ng 1st District ng Zambales sa bayan niyan Subic, Zambales. Sila ay naka-prime water. Ano ang sabi ng mga constituent niya doon? Ang pangit ng serbisyo ng prime water. Singil kayo ng singil pero wala, di ba? Mas malakas pa ang gripo na kumukuha ng gatas ng baka. Ha? Yung nagpapagata sa baka, malakas pa ang tulo kaysa sa tulo. Baka naman, itong prime water may sakit na tulo. Ang mahal-mahal ng singil, pero ni tulo, wala. Tapos, kalawang pa daw ang lalabas. Sabi nga nung isa nating viewer sa LS, mas malakas pa yung hangin na lalabas sa gripo kaysa sa tubig. O di ba? Ang ganda ng pagkakagawa ng statement ni Mama Ogie. Ang galing. Real talk, katotohanan. Hindi Malacanang ang nagreklamo. Ang taong bayan. Sabi niya pa, baka nga may mga DDS din na customer ang prime water. Sila din nahihirapan. O di ba? DDS yon. So si Sara Duterte walang pakialam sa inyo. DDS ka man, anti-Duterte ka, wala silang pakialam pag mahirap ka. Anong sabi ni Digong? PI kayo, mahihirap kayo. O bakit? Kasi sila mayaman. Kakampi nila ang oligarko. Niloko lang tayo ni Digong nung panahon niya na sabi niya, hindi siya kakampi ng oligarko. Yung pala, baliktad. Binaliwala nyo ang mga mahihirap. Kayo ang salaula. Kayo ang mambubudol. Kayo ang mandarambong. Tapos kayo pa ang aping-aping ngayon. Wow naman! The video evidence of Pulong trying to harm and kill that person. Sinabi pa ni Moreno, papatayin kita. O, di ba? Sabi ni Sara, nag-utos na ako. Patayin mo si Bongbong, patayin mo si Lita at si Martin. Sabi ni Baste, sasampalin ko si General Torre. Mga killer attitude. Di ba? Mga entitled na mga inchik. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.